Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pagsulat ng talata. Ang talata ay isang maikling kathang binuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin, at may pag-unlad. Ang kaisipang nakasaad sa pinakapaksang pangungusap na maaaring lantad o di lantad. Layunin ng isang ganap na kaisipan sa tulong ng mga pangungusap na magkakaugnay. Upang maging mabisa ang isang talata, ito ay dapat na may isang paksang diwa, buong diwa, may kaisahan, maayos ang pagkakalahad, at may tamang pagkakaugnay at pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Bahagi ng talata ayon sa kinalalagyan sa komposisyon. Panimula. Ito ang nasa unahan ng isang komposisyon. Dito nakasaad ang paksa na naistalakay ng manunulat at kung ano ang kanyang ipinaliliwanag, isinasalaysay, inilalarawan o inilalahad. Gitna. Ito naman ang nasa gitnang bahagi ng isang komposisyon. Ito ay may tungkuling paunlarin o palawakin ng pangunahing paksa. Binubuo ito ng mga sumusuportang ideya upang ganap na matalakay ang nais bigyang linaw ng manunulat. Wakas. Ito naman ang kadalasang pangwakas ng isang komposisyon. Dito nakasaad ang mahalagang kaisipang nabanggit sa gitnang talata. Minsan ginagamitan ito ng mga panandang nagsasaad ng pagtatapos ng talata upang bigyang linaw ang kabuuan ng komposisyon. Halimbawa ng panimulang talata na nagpapaliwanag. Ang kalusugan ay tumutukoy sa mabuting kalagayan ng ating pangangatawan na may malusog at wastong timbang, walang sakit o karamdaman, may masayang disposisyon sa buhay. Halimbawa ng talatang naglalahad. Jose Protasio Rizal E. Alonso Realonda ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. 11 silang magkakapatid at ikapito siya. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Engracio Rizal Mercado E. Alejandro at Teodora Morales Alonso Realonda E. Quintos. Nakita niya ang unang liwanag noong 19 ng Hunyo taong 1861 sa Calamba, Laguna. Halimbawa ng talatang naglalarawan. Bata pa si Annalisa ay may angking ganda at makinis ang balat. May biloy sa pisngi at mapupungay na mga mata. May maitim at makapal na buhok na lalong nagpatingkad ng kanyang kagandahan. Siya ay matangkad at kayumanggi ang kulay ng balat. Kahit sino ang makakita sa kanya ay napapalingon at nabibighani. Imahe siya ng isang dalagang Pilipina. Halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Nagsitigil sa pag-uusap ang mga nagtitinda. Sabay-sabay silang nanahimik, ngunit nangungusap ang kani-kanilang mga mata. Hinay-hinay na sinara ang kani-kanilang mga tindahan, nanginig sa takot nang makita ang paparating na mga tanod. Bumilis ang tibok ng kanilang puso. Iba't ibang paraan o teknik ang ginamit sa pagpapalawak ng paksa. Pagbibigay katuturan o definisyon. May mga salitang hindi agad-agad maiintindihan kaya't kailangang bigyan ng definisyon. Ito'y mga bagay o kaisipang nangangailangan ng higit na masaklaw na pagpapaliwanag. Ang kaurian, kaantasan, at kaibahan ng mga salitang ito ay binibigyan diin sa pagbibigay ng definisyon. Paghahawig o pagtutulad. May mga bagay na halos magkapareho o nasa kategoryang iisa. Sa makatwid, ang mga bagay na magkakatulad ay pinaghahambing upang mapalitaw ang kanilang mga tiyak na katangian. Pagsusuri. Ang pagsusuri ay nagpapaliwanag hindi lamang ng mga bahagi ng kabuuan ng isang bagay, kundi pati na rin ang kaugnayan ng mga bahaging ito sa isa't isa. Sa makatwid, dahil masaklaw ito, hindi na madaling maintindihan ang kalikasan ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsusuri. Magandang halimbawa nito ang konsept ng isang akdang pampanitikan. Dito dapat talakayin ang kaugnayan
ng mga bahagi ng akdang pampanitikan tulad ng tauhan, banghay, at layunin ng pagkakasulat nito. Halimbawa ng talatang pangwakas. Una, pagtatanong, pagkakaisa, kalayaan, kaunlaran. Mawawala ang lahat ng iyan kung mawawala ang sariling wika. Ngayon, pababayaan mo bang maglaho ang ating sariling wika? Pababayaan mo ba? Pangalawa, konklusyon. Bilang konklusyon, ang huling pagtatangka sa pag-agaw ng kapangyarihan ay taliwas sa demokratikong proseso na kasalukuyang kinapapalooban ng ating pamahalaan. Ito'y isang aroganteng hakbang ng mga rebelding sundalo upang maitatag ang kanilang sariling pananaw ng lipunan na nagtatago sa likod ng esensya ng diktadorya, matapos pabagsakin ng mamamayan ang huling diktadorya noong nakaraang Pebrero. Pangatlo, pagbubuod. Alam kong marami pang bundok na mga problemang kailangan nating pasanin upang maging ganap na katotohanan ang bagay na ito. Kaya nga ngayon, bukod sa ating sama-samang pagsisikap, magkaisa rin tayong manalangin na ang sariling wika na natin ang gamitin sa ating lipunan, paaralan at gobyerno upang ganap na tayong lumaya sa wika. Pang-apat, paghahamon. Sadyang ang tinatahak natin ngayon ay hindi isa sa mga mahihirap ngunit pinakamahirap na bahagi ng kasaysayan, sapagkat nasa gitna tayo ngayon ng isang kasaysayan at dramatikong panahon. Pababayaan ba nating dumaan ang kasaysayan nang hindi tayo kasama? Nang hindi tayo kasangkot? Tandaan. Una, para sa pamagat ng isang talata, dapat alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Pangalawa, nagbibigay ito ng ideya sa pagpili ng pamagat. Pangatlo, ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang diwa ng talata. Pang-apat, ginagamitan ng malalaking titik ang mahalagang salita sa pamamagitan ng talata o kwento. Panlima, sinisimulan sa malalaking titik ang unang salita sa pamagat.